Magandang gabi sa ating lahat. Kamusta po ang lahat? Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at the same time, nasa magandang pakiramdam. Huwebes na naman po ng gabi at tayo naman po ay makakarinig ng banal na salita, mabuting balita mula sa ating mahal na kapatid, ang ating isa sa mga pastor ng Valley of Praise. Ang ating mahal na kapatid na si Pastor Jervin Enriquez. Bagamat hindi natin siya makasama ng live ngayong gabing ito, pero hindi po niya tayo hinayaang magutom at mauhaw sa presensya ng ating Panginoon. Dahil po, kasama pa rin natin po siya, bagamat hindi live, pero magkarinigan po tayo o maririnig po natin siya sa pamamagitan ng ipi-play ko mamaya ng ating programang ito, ang ating religious program ng The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Dahil po sa kadahilan ng hindi maiwasan ng ating mga technical errors, kaya medyo na late tayo ng start ng ating The Blind Unity Nightlife Devotion. At purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sa mga nagwa-watch dyan, mega love shoutout. Mangyari lang pong paki-comment ang inyong mga nais i-comment po, mga inspiring messages or prayer request or maging pakibahagi din po ang ating gawain na ito, ng live stream na ito. Paki-like and paki-share sa ating mga kaibigan, mga kapamilya, kapuso at mga kapatid sa pananampalataya. Just stand by mga ka-inspire, mga ka-unity, mga kapatid sa ating Panginoong Jesus. Maya-maya lang po ay mag-umpisa na po tayo sa ating nightlife devotion. Ihanda ang sarili at ang presensya para sa ating Panginoon. Just stand by.
Diyos ang siyang lumikha ng lahat. Pag-ibig niya'y tunay, walang kapantay. Ang kanyang bugtong na anak ay binigay upang sino mang sumampalatay ay buhay. Pag-ibig ng Ama sa atin ay alay, buhay na walang hanggan, ating tatamasahin. Kung si Jesus sa puso natin ay tanggapin, hindi niya hinahon. Its strength ignites from deep within. In a world that's growing dim, amidst the shadows, the light is fading. Its strength ignites from deep within, a unity unending. In hearts that have seen beyond the darkness, we rise, embracing the dawn's first ray. Each step a living hope, together we'll shine through the darkest day. Though challenges may try our way, and darkness seeks to overwhelm us, our spirits are ablaze, they will not sway. We'll find our path, we will overcome. The blind unity of become bright, a guiding. Okay, welcome once again to our live stream, ang ating night live devotion na ika-episode 48 with Pastor Jervin Enriquez. Through shared journeys, our spirits are bound with loving hearts and spirits profound. We rise, fearless and unbound. Okay, so after this song, The Blind Unity, our theme song, isa sa mga awitin ng The Blind Unity po, ay mag-umpisa na po tayo para sa ating night live devotion introduction. And then, pag-isundan po ito ng opening prayer ng ating The Blind Unity Vice President Raymark Mendoza. Of course, ang opening song, ang ating chairman ng The Blind Unity, Ruel Colliantes. And conquer all fear. The blind unity. At syempre, susunod na nun ang ating pinakahihintay na espesyal na bahagi ng ating programang ito, ang Holy God's Word na dalahin ng ating mahal na pastor, Pastor Jervin. Just stand by. Upo na po kayo sa inyong mga kanya-kanyang upuan at syempre, ang ating presensya ay ibigay sa ating Panginoon at ang ating mga alalahanin ay isantabi muna po natin. At syempre, tayo'y magsama-samang magnilay-nilay sa banal na salita ng ating Panginoon. Music opening prayer by Mendoza.m4. Sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. The Blind Unity Night Live
Live Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Nightlife Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo at sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay. The Blind Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Devotion.
Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami dahil sumapit na naman po ang gabi ng aming The Blind Unity Nightlife Devotion upang kami ay sama-samang makapag-worship at makapagpasalamat sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya na pinagkakaroon sa iyo. Maraming salamat po sa buong araw na ito na pagpapala sa amin. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming kahiliwan po. Panginoon, higit sa lahat, Lord God, itinataas ko rin po sa inyo ang taong gagamitin mo upang magbahagi ng iyong banal na salita. Nawa, ang salitang aming maririnig ay maging utos ng kapayapaan para sa amin, para mas lalo pa namin mapakinggan ang aming Panginoon, hinihiling po namin na bawat makakarinig ng iyong mga salita ay maging daan ng iyong banal na salita upang sila sa lahat ng ito ay hinihiling po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. Mark button. Tayo po ay manalangin. Music advance.mp. Music open in song rule Delontes.m4 by unknown artist. 3 minutes 10 seconds. 3.0 MP3 by unknown artist. 4 minutes. 1 MB sent at 7:59 p.m. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw lang ang ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo, Music open in song rule Delontes.m4 by unknown artist. 3 minutes 10 seconds. 3.0 MB sent at 7:59 p.m. Not seen Slider. ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig Music __ spirits ablaze. 2.mp3 by unknown artist. 3 minutes 18 seconds. 4.5 MB sent at 8:00 p.m. Not seen.
Okay, maraming salamat po sa mga nagbigay ng oras para sa ating opening prayer na si Brother Remark Mendoza at sa ating opening song na ang ating The Blind Unity Chairman ang nag-opening song ngayong gabing ito. So, hindi na po natin patatagalin at medyo ang ating oras ay alanganin at marami ding mga nangyayaring technical errors na po. So, tayo po ay dadako na sa ating pinaka-espesyal na bahagi. Ang ating banal na salita ng Diyos na pagadalhin ng ating mahal na kapatid. Just stand by mga ka-inspire at mga kapatid sa pananampalataya, mga ka-unity. Okay. So, ang ating mahal na pastor ay maririnig na po natin ngayon. At ang ating Valley of Praise YouTube channel at ilalagay po natin sa comment section right after this live stream. Siguro bukas na lang po sa comment section ng ating YouTube channel ng Valley of Praise natin ilalagay. At mayroon din po silang Valley of Praise Facebook page na kung saan doon po nagaganap ang live every Sunday worship service po ng 9:30 a.m. hanggang 11:30 a.m. And paki-follow din po sa ating The Blind Unity FB page sa mga hindi pa natin followers. Of course sa ating The Blind Unity official YouTube channel. Sa mga hindi pa natin subscribers, kindly subscribe po at paki-like and share ang ating gawain na ito. Okay, so andito na po ang ating Word of God na pagadalhin ng ating mahal na kapatid, ang ating butihing pastor. Let's all welcome Pastor Jervin Enriquez. Night Live Devotion. Salamat po sa Panginoon. Episode 48 na po tayo. At napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay at niloob niya na naman na tayo po ay makapagsama-sama, makapagbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po muna ay panandaliang yumuko at manalangin. Sabayan niyo po ako sa lahat po ng nakikinig at lahat ng sumusubaybay ng ating The Blind Unity Official. Maraming salamat po sa lahat ng subscribers at sumusuporta sa ating gawain. Welcome po sa ating Night Live Devotion. Ayan po, nakapin po sa comment section ang ating pong page, ang Valley of Praise. At kami po ay naka-live 9:30 hanggang 11:30 po every Sunday. Welcome po kayo na bisitahin ang ating page. Salamat sa walang sawang pagsubaybay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. At tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami, O Diyos, ay makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na kayo po yung patuloy na manguna sa aming kalagitnaan. Gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu, kayo po yung mangusap sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita na manampalataya, purihin ka, dakilain ka, Panginoong Hesus, sa aming mga buhay.
maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Yan. Salamat po sa bago po ang lahat, welcome po sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay ng ating Night Live Devotion. Welcome po ang lahat. Pwede po kayong mag-like and share. Pwede po kayong mag-comment. Any prayer request po. At sa lahat po ng walang sawang sumusuporta, pagpalain po kayo ng Panginoon sa gabing ito. Sa gabing ito po ay pagbubulay-bulayan po natin ng isang napakahalagang bagay. Ang salita po ng Panginoon sa ating buhay ay magmumula sa Aklat ng Juan, chapter 3. Yan, verse 1 po muna tayo. Yan. Sabi po dito ay chapter 3, verse 1. Ang aking pong gamit Bible ay English NLT. Yan. English NLT po. Basahin ko po sa Tagalog. There was a man named Nicodemus, a Jewish religious leader who was a Pharisee. After the dark, one evening, he came to speak with Jesus. Rabbi, he said, we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you. Jesus replied, verse 3, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. What do you mean? Exclaimed Nicodemus. Verse 4 po yun. How can an old man go back into his mother's womb and be born again? Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Verse 6, human can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Verse 7, so don't be surprised when I say you must be born again. The wind blows wherever it wants, just as you can hear the wind, but can tell where it comes from or where it is going, so you can explain how people are born of the Spirit. Verse 9, how these things possible? Nicodemus asked. Verse 10, Jesus replied, you are a respected Jewish teacher, and yet you don't understand these things. I assure you, we tell you what we know and have seen, and yet you won't believe our testimony. But if you don't believe me when I tell you about earthly things, how can you possibly believe if I tell you about heavenly things? No one has ever gone to heaven and returned, but the Son of Man has come down from heaven. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon sa Biblia, sa Aklat ng Juan. Ngayon po, pag-uusapan po natin ang isang tao na kung saan ay mayroong posisyon sa buhay. Sa buhay po ni Nicodemo. Makikita po natin sa verse 1 na nagpunta po siya sa Panginoong Hesus at gusto niya na nagtatanong siya kung ano ba talaga
ang pinagmulan ni Jesus, sapagkat sinabi niya doon na walang makagagawa ng bagay na ginagawa ng mga himala na ginagawa ni Jesus malibang sumasa kanya ang Diyos. Pansinin po natin ang verse 2, nakikita po natin doon na after one dark evening, sabi ng verse 2, may isang lalaking kilala sa simbahan pero hindi kilala ng sarili niyang puso. Marami pong nakikinig at sumusubaybay sa atin ngayon na maaari po tayo ay may kakayahan or may titulo, pero mas mahalaga po na kilalanin natin ang ating puso. Kagaya ng ginagawa ni Nicodemo, siya po ay may isang titulo sa relihiyon. Leader po siya ng mga tagapagturo ng kautusan, pero may tanong sa kanyang kaluluwa. Nicodemo ang pangalan ng pariseyong ito, guro, banal sa paningin ng mga tao. Kabisado ang kasulatan, pero hindi pa kabisado ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po, sa tuwing pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, marami tayong matututunan. Marami tayong mababasa, marami tayong mapupuno ng kaalaman ang ating buhay, pero dito natin po makikita na hindi lang po sapat na alam natin ang sinasabi ng Biblia, kundi dapat nararamdaman din natin ng presensya ng Diyos sa ating buhay. At ako po ay naniniwala na sa mga sandaling ito ay kumikilos ang presensya ng Diyos sa ating buhay, sa lahat po ng nakikinig at sumusuporta sa gawain ito. Purihin po ang Panginoon at salamat po sa inyo. Magpatuloy po tayo. Kaya lumapit si Nicodemo, hindi sa umaga, hindi sa harap ng altar, kundi sa gitna ng gabi. Alam niyo po, maraming katanungan sa ating puso, maraming katanungan sa ating isipan na tila baga bago tayo maniwala ay nangangailangan tayo ng kasiguraduhan na may kasagutan ang lahat ng bagay. Pero ang isang katotohanan po na dapat nating matutunan ay ang mga tanong na yan, kung paano ba tayo magiging karapat-dapat sa harap ng Panginoon, o minsan may mga tanong tayo na kung totoo ba talagang may Diyos sa ating buhay, o kung talaga bang naririnig niya ang bawat panalangin natin. Kasama po yan, dapat po ay aalis muna natin sa ating mga sarili, tinatanggap muna natin sa ating mga sarili na lilipas din ang gabi na yan, ang dilim. Ang gabi po ay nagre-represent ng dilim. Sa gitna ng dilim, pwede kang lumapit kay Jesus. Sa gitna ng maraming katanungan, pwede kang lumapit kay Jesus. At ako po naniniwala, lagi pong may katugunan ng Panginoon. Hindi po dahil lalapit po tayo sa Panginoon, hindi po dahil may kailangan tayo, hindi po dahil masama tayo, hindi po. Kundi dahil may takot. Yan po ang una dapat natin taglayin. May takot sa ating buhay na kailangan natin siyang kilalanin. Bago pa tayo matakot sa isang bagay o sa isang tao, kailangan po kilala natin siya at para mabuild po yung takot sa ating buhay. Si Nicodemus po, kahit relihiyoso siya, meron pa siyang hinahanap. Marami sa atin, sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon, you are longing for something. You are longing for peace. You are longing for acceptance. You are longing sa mga bagay na alam po natin na ang Diyos lang ang makapagbibigay. And yet, sa paglapit niya, sinabi niya na, alam naming ikaw ay mula sa Diyos.
pero hindi siya sinagot ni Jesus ng katakot-takot na kung ano mang theology, sinagot siya ng isang katotohanan. Ano po yung katotohanan? Na hindi sapat ang alam mo. Hindi sapat ang nalalaman natin. Kailangan nating ipanganak muli. Kasi pwede pala tayong nasa loob ng simbahan pero wala sa loob ng kaharian. Pwede pala tayong consistent sa ating serbisyo, sa ating ginagawa natin o inaakala nating paglilingkod, pero inconsistent tayo sa intimacy sa Panginoon. Tayo pong mga naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon, dapat po consistent tayo sa ating intimacy sa ating Panginoon. At dito po nabibuild ang ating relationship. Hindi po ang relihiyon, kundi ang relationship natin sa Panginoon. Kagaya po ni Nicodemo, siya po ay may relihiyon, siya po ay may denominasyon, pero meron po siyang hinahanap. Meron po siyang pagnanasa na makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Sana po lahat po ng tao ay taglay natin ang karakter ni Nicodemo. Despite sa alam natin, despite sa mga bagay na itinuro sa atin, dapat po laging nabibuild yung ating relationship sa Panginoon. Alam niyo po sa pagdalo ng ganitong mga gawain, yan, nightlife devotion, pagsuporta po sa mga ganitong platform na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, hangad po namin na kayo po ay mailapit namin sa Diyos. Kami po ay maging instrumento. Hindi po kami naglalapit sa inyo ng anumang relihiyon, anumang denominasyon. Hindi po. Kami po ay si Jesus lamang ang aming nilalapit sa inyo. At kagaya po ni Nicodemo, dati rin po ako na akaalam ko ng lahat kasi sapagkat mahilig din po ako magbasa ng Bible at nag-aral din naman po ako sa Bible school. Akala ko na alam ko na lahat. Pero nung na-encounter ko ang Lord, nagkaroon ng matinding pagnanasa ang aking buhay, ang aking puso, na kilalanin pa ang Panginoon sa aking buhay. Dakilain siya, papuri sa kanyang pangalan sapagkat narito po ako sa inyong harapan ngayon ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon at nagpapatuloy po sa pagkakilala ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sa lahat po ng sumusubaybay, mahal po tayo ng Panginoon. Sinasabi ng relihiyon na gawin mo ito para mahalin ka ng Diyos. Merong requirements. Ganun kasi pinalaki si Nicodemo. Pinalaki siya sa kautusan, pinalaki siya sa mga bagay na itinuro sa kanya. Pero he is longing for something. Religion says, sabi ko nga kanina, meron kang kailangang gawin para mahalin ka ng Diyos. Pero relationship says, mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos, kaya kinakailangan na magbago ka. Ang ibig sabihin po ng ipanganak muli, kinakailangan magbago tayo ng ating pag-iisip. Ano po ba ang pinagkaiba ng relihiyon at ng taong may relihiyon at ng taong merong relasyon sa Diyos? Ang relihiyon po ay nagbibuild ng walls sa ating pong buhay. Minsan akala natin tayo ay matuwid dahil meron po tayong relihiyosong pananaw. Pero kapag nakita po natin yung ating relationship sa pamamagitan ng intimacy natin sa ating Panginoong Jesucristo, nababago po ito. Yung relationship po ay sa madaling sabi, yung nagkakaintindihan po tayo. Ikaw at ang Diyos, naiintindihan mong damdamin ng Diyos at naiintindihan ka ng Diyos.
Yan po ang example lang po ng may relationship. At ang religion po, binibilang ang mga performance. Gawin mo to, gawin mo yan, wag mong gawin to, wag mong gawin yan. Pero ang relationship po, na bigay ng Panginoong Jesucristo, nagbibigay po ng kagalingan sa ating mga sugat. Sa ating puso, sa isipan, at higit po sa lahat, kapayapaan sa ating mga buhay. Yan. Kaya po, sinabi ni Nicodemo na paano mangyayari na yan na dito hindi nagtipid si Jesus. Hindi siya nag-summary, hindi siya nag-paraphrase, kundi isang buong katotohanan ang sinabi niya na kailangan mong ipanganak muli. Ang pagiging born again po is yung isang karanasan na kailangang pagdaanan ng maraming tao na naniniwala sa Diyos. Na maraming tao na tinatanggap ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Sapagkat kung tinatanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, magkakaroon po ng pagbabago. Hindi mo po nanaisin na mawalay pa sa ating Panginoon. Hindi mo po nanaisin na ipagpalit sa kahit anong bagay. Ganun po yung mayroong relasyon. Sapagkat kung tayo po ay ang ating pong buhay ay umiikot lamang sa pamamagitan ng relihiyon o sa pamamagitan ng mga bagay na kailangan nating gawin, katotohanang sinasabi ko po sa inyo, nakakalungkot po sapagkat hindi po ito nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang lahat po ay nagkasala. Ang lahat po ng tao ay makasalanan. Kaya ibinigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. At dito po napakaganda sa John 3:16. Ang sabi po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesucristo na sapagkat gayon na lamang ang sipag mo. Hindi niya sinabi na sapagkat malinis ang attendance mo o sapagkat tama ang doktrina mo. Ang pag-ibig po ay hindi siya sistema. Ang pag-ibig po ay hindi siya formula. Ang pag-ibig po ay hindi checklist. Yan po yung katotohanan. Ang pag-ibig po, ikaw at ako, anuman ang katatayuan natin at kalalagayan sa buhay, ay mahal po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon. Amen po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino po yung sanlibutan? Tayo po yun. Tayo po yung nakatira sa sanlibutan. At saan po natin maikukumpara yung salitang sapagkat gayon na lamang? Tingnan nyo po, nauna na ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Kaya sino tayo upang hindi sumampalataya? Alam nyo po, nung na-encounter ni Nicodemo, si Jesus, umalis siya ng tahimik. Umalis siya ng walang palakpakan. Umalis siya ng walang altar call. Umalis siya ng wala man lang pasasalamat o wala man lang sinabi. Pero ang maganda po nito, meron ng binhing na itanim sa kanyang puso. Ito po yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon na hindi kayang tumbasan. Dito po makikita na sa susunod na mga kabanata, kung atin pong babaybayin ang aklat ng Juan, may lalaking unti-unting nagbago. Ganun po ang nakaka-encounter sa Panginoong Jesucristo, may pagbabago. That if anyone is in Christ,
He's a new creation. The old things has gone and the new has come. Purihin po ang Panginoon. Makikita po natin sa aklat ng Juan chapter 7 na habang hinusgahan ng mga Pariseo ang Panginoong Hesus, may isang boses na nagsalita. Sabi niya, hinahatulan ba ng ating kautusan ang isang tao nang hindi mo na siya pinakikinggan? Hindi ito pa sermon, hindi pa full surrender, pero hindi na siya tahimik. Hindi na nagtatago sa dilim si Nicodemo. Yung lalaki na lumapit ng gabi sa Panginoong Hesus, nagsimula na siyang magsalita dahil sa dilim ng sistema. At makikita natin sa John chapter 19 nang lahat na ay umatras, na ang lahat ay nagtago, na ang lahat ay umiwas, nang patay na ang pag-asa sa paningin ng mundo, lumabas ulit ang pangalang Nicodemo. Hindi na sa gabi, hindi na palihim, kundi sa harap ng lahat ng tao. May dalang pabango, may dalang aloe o yung langis, may dalang pag-ibig. Hindi na tinanong ang dala niya. Hindi na tanong yung dala niya sa Panginoong Hesus, kundi devotion na. Devoted na siya sa Panginoon. From religion to relationship. From takot to tapang. From observer to participant. At mga nakikinig, baka po ikaw yon, pagod na sa pagiging okay sa simbahan, pero uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos. Hindi ka tinawag ni Jesus para maging relihiyoso. Tinatawag ka niya para makipagrelasyon. Hindi ka hinahanap ng Diyos sa iyong titulo. Hinahanap niya ikaw sa gabi ng iyong puso. At doon, matiyaga siyang naghihintay. Hindi para husgahan ka, kundi para ipanganak kang muli, para magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay, para magkaroon ng linaw ang iyong relasyon sa Panginoon. Naalala ko dati na ang inyong lingkod ay sa edad po na 16 po akong alipin ng mundo. Lahat po ng bisyo ay nasa akin na. Alak, sugal, sigarilyo, droga. Pero nung na-encounter ko po ang Panginoon, ibang klase po. Sapagkat talagang kumilos po ang Panginoon sa aking buhay. Niyakag po ako ng aking kasama sa mga barkada. Little testimony lang po ito na pagpasok ko po sa simbahan, bigla po nagtanong yung pastor. Ang sabi sa akin ay, sino dito ang naninigarilyo? Lahat po ng mga kaibigan ko nakatingin sa akin sapagkat ako lang po sa amin mga barkada ang naninigarilyo. Pero yung pagkakatanong po ng pastor na yon, parang normal lang. Parang naninigarilyo ka ba? Ito sigarilyo. Parang ganun lang po. Pero tila baga na parang napakahirap. Itaas ang aking kamay at aminin po ako ay naninigarilyo. Sabi ng pastor ay kung gusto mong mawala yung paninigarilyo, tumayo ka dyan at ipapanalangin ka namin. Alam niyo po, nilaksan ko yung loob ko. Umiyak po ako noon that time sapagkat naramdaman ko po yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa aking buhay. Sabi ko po, Lord, hindi na ako maninigarilyo. Pero paglabas po ng simbahan, nanigarilyo pa rin po ako.
Akala ko noon wala lang. Akala ko noon normal lang. Pero ang hindi ko po alam, meron ng salita ng Diyos na natanim sa aking buhay. Lumipas ang mga araw, from 2 kaha, naging 1 kaha. From 1 kaha, naging 10 stick. From 10 stick, naging 5 stick na lang. From 5 stick, naging 2 na lang. Hanggang sa 1, hanggang sa may mga araw, linggo na hindi na po ako nakakapanigarilyo. At na unti-unti ko nang nababago yung buhay ko. Alam niyo po, doon ko po nakita na kapag ang buhay po natin ay ibinigay natin sa Panginoon, kapag ang buhay po natin ay sinuko natin sa Panginoon, lahat po ng karumihan na meron tayo, tatanggapin niya, lilinisin niya, patatawarin niya po tayo sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, meron akong pinsan, ang edad niya po ay nung panahon na yun, nasa 50 anyos na. Bata pa lang din po siya, naninigarilyo na siya. Ang sabi niya is, tinanong niya po ako na, ilan taon ka na naninigarilyo? Sabi ko, mga 12 years na. Sabi niya, kapag naitigil mo yung paninigarilyo, makisig ka. Kasi ako, natuto kong manigarilyo 12 anyos, pero 50 anyos na ako, hindi ko pa rin maiwanan ng sigarilyo. Sabi niya. Alam niyo po, maraming beses ko rin pong sinubukan. Marami rin po akong, pero hindi ko po nakaya. Hanggang sa, nung isinuko ko yung buhay ko sa Panginoon, doon po unti-unti, nabago ang buhay ko, nabago ako ng Panginoon. Kung sa sarili ko lang, hindi ko kaya. Hanggang sa hindi ko na napapansin na hindi na pala ako naninigarilyo, na humaling na ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Unti-unti po yon. Hanggang sa hindi ko na namalayan kung kailan ako huling nag-inom. Hanggang sa hindi ko na namalayan na pati po yung mga ipinagbabawal na gamot ay nakalimutan ko na rin. Hanggang sa nabago po yung mundo ko. Hanggang sa ngayon po, dito po, purihin po ang Panginoon. Ako po yung nakakapaglingkod na sa Panginoon. At ito po, nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang pagbabago po ng buhay ng isang tao ay nagsisimula sa pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Kung ikaw na nakikinig, meron kang pinagdadaanan ngayon, ano man yung Screen locked. karanasan o ano man yung pangyayari sa iyong buhay. Ngayong March 26, ayan, ngayong gabing ito, kagaya ng Nicodemo, na punong-puno ng gabi ang kanyang buhay, pwede po tayo lumapit sa Panginoon. Ano man po yung ating kalalagayan. Kayo man po ay nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan po ng kapayapaan. Alam ko po na naniniwala ako na ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Kaya tayo pong lahat ay manalangin sa ating pong pangwakas. At sa mga prayer request po natin ay pakilagay lang po sa comment section. I give you time para po yan, maisama kayo sa panalangin. Yan, purihin po ang Panginoon. Yan, sige po. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Kami po, O Diyos, ay nagagalak sapagkat sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong mga salita na may kakayahan na makapagbago ng sitwasyon at buhay namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na patuloy, O Diyos, na nagpapala sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Salamat po sa katotohanan na kami po, Panginoon, ay lagi mong dinididig at patuloy na tinatawag. Panginoon, sa mga nakikinig, mga sumusubaybay, pagpalain mo nga po, Panginoon, ang mga kapatid ko na ito. Bigyan mo po sila ng kapayapaan,
Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kagalakan sa kanilang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay ngayon, Panginoon, makita, O Diyos, yung pagkilos mo. Lord, sa mga nakinig ng iyong mga salita, alam ko po, Panginoon, na meron nang natanim sa kanilang buhay, sa kanilang puso, at sa kanilang isipan. And Lord, ito pong mga salitang ito ay magkakaroon, Panginoon, ng epekto sa aming buhay espiritual. Magkakaroon ng ugat sa aming mga puso. Hanggang naisin namin, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay magbago. Hindi po namin kaya, Panginoon, sa sarili naming lakas. Subalit sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sinusuko namin, Panginoon, ang aming buhay, ang aming mga kalalagayan. Inaanyayahan po namin siya na pumasok sa aming buhay, sa aming puso. At kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa mga bagay, O Diyos, na alam namin, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin mo po kami. Panginoon, let your divine intervention to every listeners and subscribers of this channel. Inaabot po namin sila sa pananalangin at ang kapangyarihan, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu ang siyang lumukob. Lord, I pray and I declare in the mighty name of Jesus, bigyan mo po sila, Panginoon, ng panibagong liwanag, panibagong pag-asa, panibagong buhay, panibagong pagkakataon na maramdaman at maranasan, Panginoon, ang pagpapala mo sa kanilang buhay hanggang sa matupad, Panginoon, ang mga bagay na pinangako mo sa kanilang buhay. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na patuloy na samahan mo sila sa bawat araw na lilipas, sa bawat araw na darating, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa aming mga kapatid na may sakit, ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, ang dugo ng Panginoong Jesucristo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo ay pinapahid ko sa lahat ng nakikinig at sumusbaybay. Maramdaman, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, we do believe by the stripe of Jesus, we are completely healed in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng tagapangunan ng The Blind Unity officials, ang lahat po, Panginoon, ng sumusuporta sa ganitong gawain, Lord God. Patuloy na gamitin mo ang aming buhay upang marami pang, Panginoon, makapakinig ng iyong mga salita. Lord, wala pong imposible sa iyo. Kahabagan mo po kami, kahabagan mo ang bawat isa sa amin, kahabagan mo po, Panginoon, ang aming bayan, ang aming bansa. Ang sitwasyon, Panginoon, na kinakaharap namin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Maramdaman namin, Panginoon, yung pagsama mo, yung pagyakap mo, Panginoon, sa mga anak mo na nakikinig. With the power of your Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Maging sa aming kapatid, si Brother Romeo, Lord, we speak healing in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Sa Panginoon, alam po namin Brother na Romeo, gumagalaw ka heal. at kumikilos ka na Yes, Lord. sa kanyang buhay. Hallelujah. Ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. I speak life, Lord Jesus. I speak the good health that comes from you. Salamat po, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, punuin mo po, O Diyos, ng kapayapaan ng aming buhay. Yes, Lord. Punuin Hallelujah. po, Panginoon, ng kagalakan ang bawat sumusubaybay. Hindi man po masagot ang aming mga katanungan, but Lord, iba po yung kapayapaan na nagmumula sa iyo. Iba po, Panginoon, na kapag ikaw ang kasama, ikaw lamang, Jesus, sa amin ay sapat na. Purihin po ang Panginoon sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all. Purihin po ang Panginoon. At maraming salamat po. Kagalakan ko po na paglingkuran kayo. Salamat po. At niimbitahan ko po kayong muli sa Valley of Praise Facebook page na nandun po sa ating comment section. Kami po ay naka-live from 9:30 to 11:30. Salamat po namin kayo.
sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon at makinig ng kanyang banal na salita. Purihin po ang Panginoon, pagpalain po tayo ng lahat ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po. Button. Nine 24 p.m. Music opening song Rule Galantes.m4 by unknown artist. 3 minutes 10 seconds. 3.0 MB sent at 7:59 p.m. Not seen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Eight. Connected to V8. Paired devices. Tab sheet 2. TH31 2008. 10 fourth music player. Now playing. Unknown artist devotion of row 15 talks. Music yes. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Okay, maraming salamat po sa banal na salita na hinatid ni Pastor Jervin Enriquez. God bless. Maraming salamat po sa lahat-lahat po na sumubaybay sa ating religious program na ito, ang ating
The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Devotion. Of course, maraming salamat po sa lahat na mga nagla-like, nag-share, nag-tune in sa ating religious program na ito. At sa ngalan po ng aking mga partners sa The Blind Unity, kami po ay pansamantalang magpapaalam at magkita-kita po tayong muli, Lord willing, sa next episode ng ating Nightlife Devotion next Thursday, no? Titignan po pala natin kasi ang next Thursday pala po ay Holy Thursday na. So, bagamat nandyan ang ating pastor, pero alam kong super busy po yon sa pag-prepare sa nalalapit na family camp ng Valley of Praise Family. Ayun. Purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa at purihin ng Panginoon syempre sa buhay ni Pastor Jervin Enriquez at sa lahat ng pastors ng Valley of Praise at ang Valley of Praise Family. Lalo na po ang mga pastors na naging katuwang natin sa ating gawain ng Nightlife Devotion. Okay po, tayo po ay dadako na sa ating Nightlife Devotion outro at kami po ay nagpapasalamat po muli sa inyong lahat. At kita-kita tayo hanggang sa muling pagkikita natin sa ating next episode ng The Blind Unity Nightlife Devotion. Sana po huwag kayong magsawa at lagi po ninyo kaming suportahan sa ating religious program na ito. Maraming salamat po mga kapatid. See you all sa ating next episode, mga kapatid. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Devotion. Sabihin mong mundo, give ang liwanag na gabay. Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Salita ng Diyos tayo Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. devotion sa presensya Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at may pamumuhay natin ang ating mga natutunan. biyaya ng Diyos ay wakas. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang tapuhan, the blind unity devotion Ang The Blind Unity Devotion, ng Diyos. live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi, Tamang bandang tagumpay, makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. sa presensya ng Masusubaybayan nyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page naitaas sa pagkakaisa. upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado. Paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon dito sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Devotion.